Ito ang nakakagimbal na balita at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media matapos nga ang mga controversial na kinakasangkutan ng Marcos administration patungkol sa umano'y maanomalyang flood control projects at ang tila questionabling pagtalaga nito kay DOJ Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng ating bansa. Kaya naman tila binasag na nga ng Iglesia ni Cristo ang kanilang katahimikan at harapang nagsalita na sa publiko na siyang tila gumimbal at sumampal ng katotohanan sa gobyernong Agba. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon pa nga sa balita, sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, binasa ni Brother Edwil D. Zabala na tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ang opisyal na pahayag ng tagapamahalang pangkalahatan Eduardo V. Manalo kaugnay ng mga investigasyon sa malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Nanawagan ang Iglesia ni Cristo o ang INC sa Independent Commission for Infrastructure na itinatag ni Pangulong Marcos Jr. na gawing bukas sa publiko ang kanilang investigasyon sa malawakang katiwalian sa flood control projects bilang hakbang tungo sa katarungan at kapayapaan. At narito, panoorin pa natin ang full video. Narito na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka-Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manunood at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking iskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi natularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Jeff, kapatid na Nelson. Formal na po, ito po'y opisyal na pumili ang Pangulong Bongbong Marcos ng bagong ombudsman. Ayan. Alam niyo po ba kung sino ang napili mula dun sa 7 mga pangalan na nasa shortlist? Walang iba kundi yung nasa dulo, yung nasa 1 to 6 parang wala. Number 7,
si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayan, no? Siya po ang bagong ombudsman na papalit kay Samuel Martires Ayan. na nag-retiro na noong July. Kailan ang effectivity ng kanyang panunungkulan? Manunumpa muna daw siya dyan eh. Ha? Ganun pala yun, no? After ng manumpa, Webes yata ay nakalagay eh. Kasi hindi nakalagay dito sa script eh. Sa ilalim ng pamuno ni Remulla sa DOJ, ito ang mga dahilan eh kung bakit siya napili. Pinangunahan daw po niya yung mga reforms. Ba? Minodernize ang sistema ng hustisya. Natugunan ang congestion sa mga bilangguan. Napabilis ang pagresolba ng mga kaso. At napalawak daw po ang access sa legal services. At dahil sa mahabang panahon ng pagsiservisyo bilang mamabatas, naging gobernador ng Cavite, Yes. naging abogado, kaya sabi ho ng palasyo, subok ang integridad at dedikasyon ni Remulla para maglingkod sa ating mga kababayan. Ayun. At tiwala po ang Pangulong Bongbong Marcos na sa pag-upo ni Remulla bilang bagong ombudsman ay pananatilihin nito ang transparency, palalakasin ang mga hakbang laban sa korupsyon at titiyakin na ang hustisya ay naipapatupad ng patas at mabilis. Wala daw pong sasantuhin, mga kababayan. Wala. Sino nagsabi nun? Si Secretary Boying o yun ang pagpapakilala sa kanya? Yung pagpapakilala sa kanya. Okay. Sige. Walang dapat santuhin dahil ang public office ay isang public trust. Ayun. At ang mga magtataksil dito ay papananagutin. Kaya dun sa mga nagsasabing, bakit yung mga kinakasuhan lang ngayon ay yung mga kung sino-sino? Bakit hindi dumadating, napupunta o nakakaabot dun sa dulo? Yung utak mismo dyan ng katiwalian. Bakit hindi doon napagtutuunan ng pansin? Huwag ko kayong masyadong mainip. Nandyan na si Ombudsman Boying Remulla. Siya na po ang sagot sa ating mga hinihinging katarungan. So talagang lahat Baka kasi ang pili ng iba, ilang tao lang ang papanagot din dyan. Wala ngang Sasantuhin, sabi niya. Oo, ang ibig sabihin ng walang sasantuhin, Walang sacred cow. walang Ganon. walang sisinuhin. Ayan. Walang madalis kong marinig ito Walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Walang poproteksyonan. Ba? Walang dapat hindi bias. Yan. At Walang tayo dyan, kinikilingan. Walang kinikilingan. ito dyan, bagamat marami ang pumupuna kay Secretary Boying Remulla na bakit siyang itinilagang ombudsman, sa tingin ko, it's too early, di ba? Para hatulan? To judge him. Lalo pa nga, hindi naman kayo judge. Oo. It's, don't judge the book if you're not a justice. Yes. Kaya lang dyan ang problema, meron ding kasabihan Tama naman yung don't judge a person dahil nakita mo lang siya, first impression. Ang problema kung matagal mo nang kilala, di ba? Yung marami ng history na parang hindi gagawa ng patas. Ganun. Parang sabi mo, kala ko ba walang kinikilingan? Oo. Ba't parang may kinikilingan? Yun nga. Walang sisinuhin. Ba't parang may sinisino lang? Yun. Parang iba niya tinitignan sa tinititigan. Yun ang problema. Yun ang magiging problema ng isang bagong upo sa isang pwesto. Pwede mo kasing bigyan ng benefit of the doubt kung wala ka pang history makikita. Paano kung makita mo sa, ano ba ginawa nito nung araw? Nung mga nakalipas sa mga taon na lang, taon pa yung buwan. Hindi ito lang, itong nakarang mga araw lang, ha? Nako, nga. Bakit nung sinabi ni Senador Rapi na Erwin Tulfo na sometimes we have to bend the law to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Yes, sir. Yes, sir. Alam mo sa militar, Nelson, yung sa mga PMA, pag sinabi mong yes, sir, ibang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin nun? Sabihin, hindi mo talaga, kapag parang may isang konotasyon yun na hindi mo pwedeng baliin. Di ba naalala mo nung tinanong nung nabubuhay pa si Angie Reyes at saka yung Trillanes, yung nagkaroon ng paghihirano? Am I right, sir? Yes, sir? At sa Senate hearing. Yes, Senate hearing. Kasi parang, ayaw ko, parang banal ata sa, ano man tawag doon, na kapag sinabi mo, yes, sir. Hindi mo pwedeng basta mag-yes, sir, kung hindi naman... Sa PMA, gano'n na, sa military. Sabihin naman, hindi naman PMA si secretary, di ba? Di ba, baka adapted siya. Pero ganun pa man, yun po ang problema. Okay. Kasi pwede nga natin bigyan ng fresh start, di ba? Ngayon naman, ang panawagan natin kay Ombudsman na itawag natin, ha? Ombudsman Boying Remulla. Wag nang Boying kasi hindi magandang pakinggan ganun ba? Ombudsman Crispin Remulla para mas formal. Ganun. Sabi mo, Ombudsman Crispin Remulla.
ang panawagan natin, patunayan mo namang mali yung iniisip ng iba. Di ba? Tama. Kasi meron ka ng history, ang sabihin mo, di mga nakaraan na yan. Aha. Ngayong ombudsman na ako, tutuparin ko na ang tungkuling ito ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Lalo pa nga, Nelson, 7 taon yan sa panunungkulan. Ayun nga. At hindi siya pwedeng palitan, ha? Totoo. Ng kahit na sinong presidente, maliban na kung ikaw ay Ma-impeach. sampahan ng impeachment Yan, na napakahirap ilusot. Totoo. Ha? Pero ako, sana, patunayan nga ng Secretary Boying una, tama yung mga papuri sa kanya, at mali naman yung mga sinasabing puna sa kanya. Yes. Di ba? At nandito, kahiyaan na dyan eh. Oo. Pinagkatiwalaan ka ng Pangulo ng Bansa. Tapos sisirain mo lang, di ba? Tapos yung panunungkulan mo bilang ombudsman, magiging kasaysayan yan eh. Totoo. So kung ikaw ay hinatulan ng tao dun sa Justice Secretary ka na sinabi nila, nako nung panahon ng ICC, Oo. isinuko mo ang sovereignty ng Pilipinas. Nung panahon naman nung Senate hearing, Oo. sinabi mo, oo, pwedeng bendalo. Ngayon naman, ombudsman, patunayan mo namang yung mga nakaraan ay nakaraan na. Kasi may mga taong ganun dyan na, Hindi ka dapat tatanaw ng utang na loob doon sa appointing authority. Hindi dapat. Oo. Oo. Baka sabihin mo, hindi, ginagawa ko ito kasi tumatanaw ako ng utang na loob sa appointing pa pwede authority. yan. Sana, wag ganon. Kasi mahuhusgahan ka nga sa ginawa mo, ha? Batay dun sa... Kasi di ba, malalagyan ka ng record eh. Oo. Sabi na, ay, sabi Mababahiran ang kanyang pangalan. Sasabihin natin, ako, sabi na nga ba eh, ha? Oo. Na mali ang Pangulo, na yan ang inappoint. Nako. Kasi eto na history niya. Oo. Ngayon, nandyan ka na, patunayan mo na hindi ka, maaring nagkamali ka noon. Oh, patunayan mo ikaw karapat dapat na maging tanod bayan. Kasi ang ombudsman tawag natin yan, tanod bayan. Yes. Kasi ang punas kay Secretary Boying dyan, gagamitin lang ito para gipitin yung mga kalaban sa politika eh. Di ba? Yan yung paratang sa kanila eh. Patunayan mong hindi. Di ba? Tama. Ano ibig sabihin nun? Oo. Kapag meron kayong mga kakampi, kapartido, kasi ang problema kay Ombudsman Remulla, politiko ito eh, di ba? Well, So meron siya mga biases pag nagkataon. may political party yan. Oo. May political friends. Oo. Meron siyang mga matagal ng Kaibigan. na kaibigan dyan. At may matagal na rin siyang kaaway. Oo. Hindi may iwasan yan. Paano Oo. kung yung mga kakasuhan sa ombudsman ay matagal mo ng kaibigan? Or matagal mo ng kaaway. Oo. Di ba? Oo. Di ba? Di ba? Both ways eh, di ba? Oo. Kapag ka ba kaaway mo, ay didiinan mo ang kaso. Naku, At kapag ka una ba ka sana. matagal mo ng kaibigan, kasi di ba, Jin? Upuan. Pagka magkaibigan, Oo. natural, meron kang, saka ba, halimbawa tayong dalawa, Oo. nagkaroon ng pagkakataon na nakautang ako sa'yo. Oo. So may utang na loob ako sa'yo. May pagkakataon naman na ikaw may utang na loob sa akin. Yung ba hanggang sa paglalapat ng katarungan, pati utang na loob, kailangan bayaran? Yun na nga. Yan ang magiging problema niya, di ba? Oo. Ang daming kakaharaping challenge ni Secretary Boying. Very challenging. Yan, ang Oo. pagiging ombudsman niya. At sana nga ay wag lamang sa iilang tao sa makafocus. Ano ha? Ang daming problema na dapat harapin. Kung ako nga kay Secretary Boying, alam mo naman galing sa sakit ito. At saka ito medyo dumating talaga sa critical na ano. Kung ako hindi ako tatanggapin ng pagiging ombudsman. Sa tindi ng presyo ng ombudsman, Nelson ha? Ganun ba? Baka mapapadali buhay mo diyan pagka nagkataon. Sa tindi ng problema ng pagiging ombudsman. Sabagay, no? Di ba? Lalong-lalo na, at narito na yung flood control projects. Anomaly. Kasi Yan. nakahana yan eh, di Yan ba? ang unang challenge sa kanyang pagiging ombudsman. At ang dami na nakapile eh. Bago pa man magkaroon ng bagong ombudsman, nakapile na sa ombudsman na mga Yan. kaso, di ba? Yun nga lang mga binubulgar ni Chavit Singson eh. Di ba? Paano niya haharapin yung mga bagay na yan? Oo nga, no? Di ba? Oo. At paano din niya haharapin yung sinasabi na 67 contractors? Oh. Puro congressman. Kasi ang ombudsman, Nelson, wag natin alisin na ito po yung may moto proprio power ito. Yes. Ang totoo, mapanaginipan na ng Secretary Boying. Napanaginipan ko, nagnakaw kay. Pwede imbestigahan yun. May nabasa ay, teka lang, maliit na papel ito, nakasulat sa tissue. Yes. May nabasa ako, ikaw, ganito. Pwede niyang iutos yan, magkaroon ng malalimang investigasyon. Malaki ang kapangyarihan. Yes, may moto proprio power yan na talagang mag-imbestiga ng mga taong gusto niyang imbestigahan. Pero mag-ingat din siya, ha? Oo. Kasi ang sabi nga ni Spider-Man, di ba, Jen? Oo. Ano sabi ni Spider-Man? Great Power. is a great responsibility. Comes with great responsibility. Yan. At sa panahon ngayon, wala ka nang maitatago. Sa panahon ng social media, Wala no? kang social media. Kapag ka nagkamali ka dyan, naku po, puputaktahin ka ng social media. Oo. At yun lang ang panawagan natin sa bagong ombudsman. Wag mo na, kasi pansamantala natin kalimutan. Oo. Yung mga nakaraan. Let's look forward. Pero dapat, bilang ombudsman, makita mo rin na
this is my time to shine. Tama. Diba? Oo, at panahon na para ipakita ko na mali yung pananaw nyo sa akin na ako ay hindi patas sa katarungan. Yeah. Until proven otherwise. Yeah. Diba? Eh, kasi sabi nga nila, katarungan ay isang babaeng nakapiring. May hawak ng timbangan at hawak na sa kabila. Tapak ba yun? Oo. Oh, pero hindi po, wala po sa scoliosis. Hindi nakadendalo. may lumabas natin, nakayuko eh. Hindi po. Talagang yan po ay dapat tumitingin sa katarungan. Alam mo ba, Jen, dapat talaga seryosohin na natin ang paglaban sa corruption eh. Ano ba, nailagay na natin si Ombudsman Crispin Remulla. Yeah, Crispin Remulla, oo. Dapat pagbutihin yung trabaho. Kasi hindi lang naman po yung mga Pilipinong nasa Pilipinas ang nakakadama ng epekto ngayon ng mga aligasyon ng korupsyon, kundi pati na yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Pagka nalaman pala dyan, ay, Pilipino from the Philippines? Oo. Oh, many corruption, many billion, many maleta. At totoo ba yung pinost ng isang sikat na volleyball player? May kamag-anak daw siya na nung nagpapalit ng dollar. Ito yung nangyari sa Oslo, Norway. Ganon. Oo. Eh, liit lang naman dapat $300 lang eh. Nagpunta yung kanyang kamag-anak. Oh. Ito naman alam ko nagta-travel lang eh. Nagta-travel, namamasyal. Turist na siya. Oo, pumunta siya sa isang foreign exchange sa counter para magpapalit ng dolyar. Ang sabi daw nung nasa counter, you came from the Philippines? Ba't tinatanong Siyempre siya? kasi pagka magpapalit ka ng dolyar sa ibang bansa, Papakita ng passport. may Yes. passport, diba? Tama yun. Ang sabi daw nito, you came from the Philippines? We cannot exchange your dollars Ako, mantakin mo yan. because of the corruption and money laundering. Money laundering in the Philippines. Ayun, hindi ka makapagpalit ngayon. Napakagrabe naman ng tao na yun. Ang sabi pa nila, you have to exchange your money elsewhere, but not at this airport. Grabe naman. Alam mo nga, Masakit yun, ha? $300 pa lang ito. Pero sa pananaw nga natin, ito yung maaaring personal nung nasa counter nagpapalit. Pero ganun pa man, tingnan mo yung epekto, di ba? Ibig sabihin, buong mundo pala sikat na sikat ang Pilipinas dahil sa issue ng graft and corruption. Ganun ba Kasi ibig sabihin? may social media na ngayon eh. Bagay. Hindi naman katulad nung araw na kapag ka hindi inilabas ng... Ano kaya yung nationality nung teller na yan, ano? Palagay ko Norwegian kasi nasa airport eh. Hindi, kasi maraming airport kayo. Sa bagay, hindi natin pwedeng sabihin. Mga Pilipino, karamihan mga teller dyan eh. Kaya mga babayan, makikita mo parang kinukurot ang puso mo eh. Totoo. Na kapag hindi natin inayos, lalo na yung mga natatalaga sa mga posisyon na ang trabaho mo ay sugpuin ng korupsyon, pero gagawin mo, ay hindi, ito, kaibigan natin ito eh. Ay hindi, ito, malaki utang na loob ko dito. Huwag natin anuhin yan. Pero alam mo nang may ebidensya, may testigo, itinuturo, pero pinipigilan mo, malaking problema natin. Totoo. Hindi natin mareresolve ba ito? Yung mga nabubulgar, parang bagang sinasakal mo, no? Huwag mo ilabas ang katotohanan. Teka lang. Parang ganun na nangyayari. Kung sino yung testigo, siyang pahihirapan mo, di ba? Pagka naituro yung kakilala o kakampi mo, pilit mong kung pwede nga lang kakasuhan mo di ba? Yun lang pag-amin ng mga diskaya, Nelson, di ba? Marami na silang dapat sabi. Pero hanggang ngayon, no? Wala tayong alam na figura. Magkano ba talaga na-award sa mga diskaya? Kakabuan. Di ba? Mula nung sila ay kasi ang gusto ng Pangulong Bongbong 2022 hanggang 2025 di ba? Yun. Pero sa ICI kasi pinatras siya ng mga 10 taon. Pero yun ang kung ating babalikan ang mga pangyayari nung sumabog itong usaping ito sa flood control, yun mga flood control anomaly at saka yun mga ghost projects na ito. Gaano ba talaga karami? At kung susumahin, magkano ba talaga ang napunta sa kanila? Di ba? May binabanggit pa yung dating gobernador, si Chavit Singson, di ba? Ayan. Na ang pakadami daw siguro dapat talaga tingtingnan lahat, di ba? Kasi kung hindi mo natin nahalata ko kasi ng publiko di ba? Lalo na ngayon. Nabalitaan mo yung sa Senado. Di ba nag-resign si Senador Ping Lacson as chairman ng Senate Blue Ribbon. Di wala nga yung hearing. Tayo lahat ngayon nag-aabang ano mangyayari? Lahat ng sumusubaybay dito parang hindi natin alam kung anong mangyayari ngayon. Wala. Ako sa tingin ko, wala nang mangyayari. Kasi nasa matakin mo ngayon nakatutok sila budget hearing. Sa itong linggong ito, walang Blue Ribbon hearing, di ba? Friday, recess. Isang buwan sila magre-recess Isang buwan to. Ang balik niyan kalagitnaan ng Nobyembre. Ang haba. Isang buwan ito. Magbe-break sila Ibig sabihin walang hearing na... Wala kasi schedule. Mali ba nila magbatawag ng special teka muna, Jen. Ang tanong ko rito, bakit hindi pinapatawa ng freeze order, bakit hindi hinihingi ng AMLAC? Kasi ang dami nang nilabas na freeze order, di ba? Bakit yung iba na nabanggit din, ay hindi naman
Hindi naman pinipres yung kanilang mga assets, mga ari-arian, no? Eh, di makakatakbo na yan, di ba? Oo. O kaya maitatago na. Pero teka lang, nung nakaraan may nilabas na, sino-sino na ba talaga? Yung sa Anti-Money Laundering Council, no? Sino-sino na ba ang iniutos na i-freeze ang kanilang mga ari-arian? Pati mga, mga insurance, kung investment. Ang nabanggit lang yung mga DPWH engineers. Oo. Yung mga kontratista, Oo. Diskaya. Yun. Tsaka yung, hindi naman lahat eh. Hindi. Oh. Eh tapos yung nabanggit yung Saldico, hindi rin naman, Oo. wala, kahit nga anong order, wala eh. Ganun ba? Sa kabila nung pagbubulgar ni Gutesa na mali-maleta ang pera, no? Ayun nga. Yun kaya yung mali-maleta ang pera, nakabangko kaya yun? O nasaan kaya yun? No? Kaya nga nila minamaleta yan para hindi na ibangko. Ganun. Kasi siyempre matetrace sa bangko eh. Oho. Oo. Eh yun ho ang tinatanong nila. Bakit ganoon? Di ba? Manghihinala Hindi, talaga. ako sa tingin ko, pagpasok ng Secretary Boying Rimulya, Nelson, lahat yan, ang mga sinasabi mo, baka magkaroon na ng kasagutan yan. Sana. Oo, kasi dito sa Senado, Jen, di ba nag-resign si Senador Pampilo Lacson? Oo. Ngayon ay namimili pa lang kung sinong papalit sa kanya. Meron na pong mga pangalang ibinigay. 5 ang pangalang ibinigay na posibleng pagpilian na maging chairman po ng Blue Ribbon Committee. Sino-sino? Ang mga ito po, teka lang ha, ito po ay sina Aha. Senator J.B. Ejercito. Aba, Problema si JB. Hindi abogado. Hindi abogado. Sino pa? Senator Rafi Tulfo. Hindi rin abogado. Hindi rin abogado. Abogado. Oh. Senator Kiko Pangilinan. Ayan, abogado yan. Tsaka kaibigan natin yan. Friend. Lalo na yun. Sino pa? Abogado yan, ha? Oo. Kung yung nagkakamali, UP din ba si Senador Kiko? Ayan. Senadora Pia Cayetano. Abogado rin yan. Kung yung baka doktor pa nga rin ata ito si Senadora Pia, no? At Senadora Riza Ontiveros. Ay, hindi abogado. So, dalawang abogado, Kiko and Pia. Yes. Oo, pero Bagamat, okay, sabi nga natin, hindi naman talaga requirement hindi requirement. na abogado. Pero Ang advantage. Bentahe ang pagiging Kasi abogado. minsan may mga Oo. pinag-uusapan na rules, Oo. procedures na dapat alam mo sa batas eh. Na may sapat kang kabatiran talaga sa batas. So, yung mga terminolohiya lang eh. Ay, kagaya nung nangyari kay Senator Lacson, di ba? Ayan, oo. Ipinload niya yung legislative immunity Oo. na hindi naman pala kumukover sa mga witness. At saka kay SP, no? Oo. Yun pala yung sa mga... Sa mga senador lang. Senador, siya. mga... Legislative immunity covers only the Member pa ng lawmakers Congress, o the yes. parliamentary immunity tawag dun eh. Oho. Mm-mm. Nako. Ayun. Wala pa po. Hindi ko alam kung paano gagawin na kung ito ba'y magbobotohan o mamimili na lamang ang Senate President kung sino ang kanyang mapipisil na magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Nelson. Abangan sa mga susunod na kabanata kung ano po ang mangyayari.